Eh, Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po kayo ng kaumagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa inyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at kamot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17. Ang pamagat nito, ang pagdating ng Panginoon. Ito ang muling pagparito ng ating Diyos. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Yan ang sinasabi rito. Huwag malungkot ang gaya ng iba na walang pag-asa. Yan. Yan ang sinasabi dito. Anong ibig sabihin? Yung walang pag-asa. Yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin nito. Walang pag-asa. Pag hindi ka naniniwala, hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yan ang tinatawag nga walang pag-asa. Ayan. May mga natutulog. Anong ibig sabihin ng natutulog? Mga namatay na ito. Nangamatay na ito. Yan ang ibig sabihin. 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang mga patay nga nananalig kay Kristo, dadalhin niya sa kanyang muling pagparito. Itong natutulog, ang ibig sabihin nito, mga patay na ito, natutulog. Pero ang sabi ng Diyos, dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 14. Ang mga patay nga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, bubuhayin muli ito at dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 14. Versikulo 15, ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Yan. Tayong mga buhay na natitira, hindi tayo mauuna sa mga natutulog, yung mga patay. Ang una
ang mga namatay nga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo. Ayan ang una. Pero tayo mga buhay pa, susunod din tayo nga dadalhin doon sa kaharian ng langit. Basta tayo, mga kapatid kaibigan, ay nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama tayo nga dadalhin doon sa kanyang kaharian. Tiyak ang kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 15. Dadalhin ng Panginoon yung mga kanya, yung mga ligtas. Pero pag hindi ka ligtas, pagdating ng Panginoon, hindi ka makasama. Hindi ka niya isasama. Maiiwan ang mga hindi ligtas. Bakit? Wala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yun lang ang isasama yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan, sa kaligtasan. 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may kumpita ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mga namatay na kay Kristo, mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, babangon, bubuhayin muli ng ating Panginoon. Pero ang mga hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, hindi pa sila makabangon. Dahil pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Ayun lang ang makabangon, yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ay yung mga ligtas. Yan ang kabangon. Pero yung mga hindi sumasampalataya, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, hindi sila makabangon. Maghintay pa sila ng 1,000 taon bago sila bubuhayin muli ng Diyos. Yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Ang mga patay nga na kay Kristo, nga mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, tiyak mabubuhay yan sa muling pagparito ng ating Panginoon. Yan mga kapatid kaibigan, katiyakan sa kaligtasan ito. Nga hinihintay natin nga tayong mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, yan ang hinihintay natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Wala na tayong kamatayan, hindi tayo mamatay kahit kailan, kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, itong salita ng Diyos ay katotohanan at buhay itong salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin itong salita ng Diyos dahil ito ay katotohanan, buhay ito. Ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Yan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan, nga tayo ay mga ligtas. Pag hindi ka ligtas, di ka talaga makasama ng ating Panginoon sa muling pagparito niya. Ayan. Last verse, 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayan ang sinasabi dito. Makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kasama natin ang Diyos. Makikita natin ang Diyos. Ito ang Diyos ang may sabi nito. Ito katotohanan nga
makasama tayo ng Diyos sa kanyang muling pagbarito. Hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pero ang tao ayaw maniwala. Ayaw manalig kay Kristo. Ayaw tumanggap kay Kristo. Sa iba sila lumapit. Kaya nga sila ay napahamak. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Kay Kristo tayo lumapit para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang gusto ng Diyos, nga tayo ay ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay para hindi tayo mapahamak. Kaya isinugo ang ating Panginoon, isinugo ng Ama dito sa lupa para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga ang ating Panginoon, Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Namatay ang ating Panginoon sa krus sa Kalbaryo para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ang kanyang buhay ang ibinayad. Kanyang dugo ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Buhay niya, ibinigay niya sa bawat isa sa atin para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, ito hindi pa huli ang lahat. Dahil buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Ayan, paniwalaan natin mga kapatid, kaibigan, ito. Ito katotohanan. Ang kaligtasan na kay Kristo. Si Jesucristo lamang ang nakagawa nito. Hindi kaya gawin natin ito nga tayo maligtas sa ating sarili. Si Kristo ang nagligtas sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ay makasalanan. Kaya si Kristo nagbayad ng ating kasalanan. Buhay niya ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon, hinugas ng ating kasalanan. Ganyan ang Diyos nagmahal sa bawat isa sa atin. Pero, mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, narito ang salita ng Diyos. Ipinahayag sa bawat isa sa atin. Sa buong mundo. Buong mundo ito, hindi ito dito lang. Lahat ay pinangaralan ito na mensahe. Pati ako. Pinangaralan ako nitong mensahe na to. Dahil ako ay naniniwala. Ako ay nananalig kay Kristo. Ako ay tumanggap kay Kristo. Kaya dito ipinakilala ko nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Ayan. Yan mga kapatid, kaibigan. Kay Kristo tayo lumapit. Humingi tayo ng tawad ng ating mga kasalanan. Aminin natin na tayo nagkasala. Kay ayaw ng Diyos na tayo ay magmamalaki na sabihin, wala naman akong kasalanan. Hindi natin sabihin yung ganun. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Dahil si Kristo namatay sa krus dahil sa kasalanan nating lahat. Walang taong hindi nagkakasala. Roma 3:23. Lahat ay nagkakasala. Lahat ay mamamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo, mamamatay talaga tayo. Walang tao nga hindi mamamatay. Bakit? Nagkakasala ang lahat ng tao.
Si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan. Yan. Ang Panginoon ay naghihintay kung sino ang maniwala sa Kanya, kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang nananalig sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ayan ang hinihintay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi namimilit. Binigyan tayo ng kalayaan sa pagpili. Saan tayo pumili? Kay Kristo o sa kaaway ni Kristo? Ayan. Ako, kay Kristo ako dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kay Kristo ako pumili. Nasa inyo yun. Dahil ang Diyos ay hindi namimilit kung saan kayo pumanig. Sa Diyos o sa Diablo. Yan, pinapapili tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan kung saan tayo pumili. Pero ako, kay Kristo ako pumili. Dahil si Kristo ay Panginoon nga, tagapagligtas. Ayan mga kapatid kaibigan. Naghihintay ang Diyos. Dahil malapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya Amen. ang sabi ng Diyos, ipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Saka darating ang wakas. Pag maipahayag na ang kanyang salita sa buong mundo, marinig na lang lahat ng tainga ang salita ng Diyos. Pag matapos na ang lahat ng kapighatian, ang sabi ng Diyos, darating na ang wakas. Ayan ang nakakatakot. Pag dumating ang wakas na hindi tayo nakapaghanda. Ihanda ang ating sarili ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Paano paghanda? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang paghanda para pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Hindi na tayo ang nabubuhay. Si Kristo na. Bakit? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya si Kristo na ang nabubuhay sa bawat isa sa atin nga mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Hindi na tayo. Dahil patay na tayo kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay ipinanganak na sa Espiritu. Yan ang kahalagahan ng bautismo, mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito dahil ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At buhay ang salita ng Diyos. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre. Wala itong bayad. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Kaya kapatid kaibigan, pag matapos kang nabautismo, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Saan mo basa? Juan 14, versikulo 15. Yan ang sabi ng Diyos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos.
Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, sinungaling ka at wala sa iyong katotohanan. Yan ang sabi ng Diyos. Dapat sundin natin ang utos ng Diyos. Bakit? Ipasunod ang utos. Ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin nga nakakilala tayo sa Diyos. Hindi tayo gagawa ng masama dahil nasa utos ang lahat nakasulat. Nga, ang sabi ng Diyos, igalang mo ang araw ng pamamahinga. Nasa utos yan. Pang-apat na utos. Ano ang araw ng pamamahinga? Yung Sabat. Ayan ang palatandaan ng Diyos. Nga, kilala natin ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan ang palatandaan ng Diyos sa mga nakakilala sa Kanya. Dahil ang Sabat ay banal na araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Ayan. Yan ang palatandaan ng Diyos, ang Sabat. Nasa utos ng Diyos. Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, may sambaron sa bagong langit, bagong lupa. Ang sambaron ay Sabat. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil pag makarating tayo doon, sa bagong langit, bagong lupa, dahil may sambaron, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong, bakit sa Sabat ang samba? Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Nga, ang samba doon sa bagong langit, bagong lupa ay Sabat. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo. Kaya dapat tayo sumunod. Dahil ang Diyos ang higit na nakakaalam. Lahat ay tinuturuan ng Diyos. At tayo nakakarinig nitong minsay na to, paniwalaan natin ito. Dahil ito katotohanan. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Itong ating pinag-aralan. Babalik ang ating Panginoon. Ngay hindi natin inaasahan. Pero walang nakakaalam sa pagbabalik ng Panginoon. Pero ako'y naniniwala nga ang Panginoon ay babalik. Dahil pangako ng Diyos ito nga siya ay babalik. Isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ipinaghanda niya tayo ng matitirahan. Lahat nga nananalig at tumanggap kay Kristo, nakahanda na ang matitirahan doon sa bagong langit, bagong lupa. Saan mabasa? 1:14, versikulo 1 hanggang 3. Mababasa mo yan. Nga naghanda ang Panginoon ng matitirahan doon sa bagong langit. Doon tayo maninirahan, mga kapatid, kaibigan. Basta kayo ay naniniwala. Basta kayo ay nananalig kay Kristo. Basta kayo ay tumanggap kay Kristo. Ayan, pangako ng Diyos yan. Paniwalaan natin yan. Dahil babalik ang Panginoon. May mga tao nga hindi naniniwala. Dahil akala nila ganito lang tong panahon na to. Pero darating ang panahon na babaguhin ito ng Diyos. Langit at lupa, babaguhin ng Diyos. Pag binago na ito ng Diyos, lahat ng masasama ay malilipol. Lilipolin ng Diyos lahat ng mga masama. Lahat ng mga hindi naniniwala. Dahil ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Kasama. Dahil pagbalik ng ating Panginoon, may kasamang apoy. Pupunuin ito ng apoy, itong mundo na ito. Malulusaw ito sa sobrang init. Lahat matutupo sa apoy.
Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili. Yan. Baka biglang dumating ating Panginoon, hindi tayo handa, hindi tayo nananalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak, kasama sa paglipol. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Amen.